experience na hindi niya makakalimutan na kasama si Ate Chet. Bago ko ibigay kay Ate Ellen, no, itong mga ginawa namin, lumabas yung pag-creative ni Ate Ellen. So habang ginagawa namin, pag dumadaan si Ate Chet, parang kaming magnanakaw, lagi namin tinatago, hindi namin alam kung saan namin ilalagay. So naging exciting sa amin yung mag-prepare nito, naging meaningful sa amin ni Ate Ellen. So ito naman ang message ni Ate Ellen. Nito galing kay Ate Gemma. Dear Ate Chet, cherish, yes, I will always cherish the moments shared with you as my loving friend, understanding ate, kind office mate. May God's unfailing love and immeasurable grace abound in you as you spend your retirement years in His care. Love, Gemma. Tapos ako naman, yung isi-share ko, nung una ko nakita kasi si Ate Chet, nung nag-a-apply pa ako, nakita ko na siya, nung buntis pa nga siya kay Don eh. Nakalupuan niya dun sa lugar ni Tita Ami ngayon. Sabi ko, si Ate Chet nun mukhang masungit. Nakita ko siya nun eh. Mukhang masungit yung babae dun. Pero nakilala ko naman siya, hindi pala. Diba? Ate Chet, nag mo naman ako, diba? Okay, so tapos na yung mga representatives ng bawat division. Pupunta naman tayo sa management team. Okay, so uunahin natin itong kakuntsaba ako sa preparation. Mula music, pati kulay, tinatanong ko sa kanya kasi magkatabi lang kami. So minsan, may mga hand signals na ginagawa namin para kunwari, surreptitiously nagpe-prepare kami. So, palakpakan natin si Kuya Tolly, talaga yung message niya for Ate Chet. Ito ang mixing message. The problem with retirement is that you never get a day off. Sa Tagalogin ko na. Anyway, but seriously, I'm so happy for you on this exciting part of your life. I'm sure you'll have a lot of things to enjoy with the support of your loved ones. Thank you for being there to provide assistance and help, both official and personal, in so many instances. Isang example na lang na natulong ni Chet sa akin, yung mga parents ko, both parents ko, natulungan niya ako sa mga arrangements sa funeraria. And marami pang ibang mga assistants na siguro hindi alam ng iba yan, pero kami na lang dalawa nakatanan. Thank you, Chet. Okay, so ang susunod, magbabiyahe pa. So, hindi, dito na pala. So, palakpakan natin si Nicole. I have always observed your strong commitment to your family and the importance you have placed on them. Actually, usually mga encounters ko kay Chet, ito yung time na nakasiyan kami, tapos nagawa siya, kuha siya, abroad. Ako pala namin si Chet. Excited siya sa pamilya niya. Ako makomisa niya. Pamilya niya, lalo-lalo na sa talagang members ng family niya. Kaya ngayon na mag-retire siya, sana naman
thank you. So, ang susunod naman ay si Boss Peng. Palakpakan naman natin. I am a woman of few words. So, dear Chair, life is a journey. So may God bless and keep you as you move on to the next chapter of your journey. Pagpalain ka, buena suerte, good luck. Okay, we're down to the last gentleman. Konti ka lang talaga, no? Okay. So, tawagin natin si Boss David para sa kanyang message. Dear Chair, congratulations on your retirement. An end to your long career in government service and the beginning of a more private life. In both circumstances, you will never start working. You just get a new boss. In the past years, your boss was LB. Tomorrow, you are your own boss. O, bahala na kayo mag-decide ni Catherine kung sino na. And there is only one person who could ever make you happy. Sino ba yun? Hindi daw sabi doon. No. And that person is you. Ikaw lang yun. May you have a long, fruitful, and happy retirement. So, ang susunod, si Boss Ami, wala na siya sa room ngayon, kung meron man na si Kaso. Tawagin ko na lang si Mama Dang para basahin ang kanyang message. This is from Boss Ami. Dear Chair, may your years of retirement, di ko mabasa. Be filled with happiness and new joyful experiences as you travel around the world. From Boss Ami. Okay, thank you. So, ito fresh from kapapasok lang, si Miss Purple Lady. Palapakan natin si Boss Gladys. Sexy siya ngayon. Hi, Chair. Bago ko maparin yung message ko. There was one occasion na ko nagpanggaan tayo. I'm sorry for that. I regret it because in my younger years, I was a little bit impatient. Sana hindi na yun. Dearest Chair, when you live in HA, I'm sure you will have the time to enjoy and appreciate the creations of our Almighty God, the sun, the moon, the trees, the flowers, etc., which we normally miss to enjoy while working. Most of all, enjoy those things that matters most to you, baka si Bambam yun, and to our Creator. Happy birthday and happy retirement. Okay, so we're down to the last message. Palapakan ko natin si Boss LB. Bago ko basahin yung aking message para kay Chair, hindi baka hindi ko na mabasa. Kasi sabi ko, parang kulang yata yung nito. Sabi ko nga kanina, parang tinanggal ko na nga yung mga iba. But anyway, I was listening to the messages from our colleagues here,
Sabi ko, ilang beses ko narinig yung chapter. Parang, mababanginig ko yung chapter 4 na ako nito. Parang baka mabuo yung libro ni Ched sa chapter. Tapos sinatanong ko din kanina si Pepo, ano ba yung mga naalala ko na experiences kay Ched during her stay? Parang wala ko masyadong kasi nagkaroon na kami talaga ng mga direct experiences when I was already inside. So siguro, bago ko basahin yung message ko, I would just like to share with you na siguro mamimiss ko yung mga messages ni Ched na pag nagpapaalam siya sa akin na hindi siya makakapasok kasi inatake na naman siya ng kanyang vertigo. No, alam naman lahat ninyo, no? Siguro some of us, papunta rin naman tayo sa ganitong edad, ay makakaranas rin siguro ng gano'n. O Nida, umiiyak na si Nida. Umiiyak si Nida. But anyway, hindi ko rin nakakalimutan nung nandun na rin ako na pagka may mga kailangan na tulong na syempre hindi parang kunyari hawak na isang division hindi na rin naman nila makasasami ng ginagawa. Kay Ched ko yun pinagagawa. At isa doon Gladys, kung matandaan mo yun nung nasa akin pa yung ikaw, di ba? Meron kaming pinagawa ni Gladys kasi meron kaming hinihir na isang kaso na gusto nung abogado, merong minutes. Yung parang sa korte ba, ang tawag nila doon ay transcript of stenographic notes. So pag hinihir namin yung kaso na yun, may tape recorder, tapos syempre kailangan i-transcribe yun kasi hinihingi nga ng abogado. Si Ched yun. Kasi parang yung magaling kasi si Ched sa steno, if you know. Alam mo yun, di ba? Siguro iba rin sa atin dito, medyo marunong din ang steno, kaya lang yung stenography ay medyo vanishing, na yan, brief, no? So, pero isa si Ched sa NHA na magaling sa steno, na actually nung time ni Jen Laksa, naghahanap sila para sa legal makatulong, naghahanap sila, tinatanong nila ako, pwede ba, sino ba magaling sa steno para ma-assign nga daw sa legal at makatulong. Siyempre, hindi ko naman binolunteer si Jen. Kasi, ba't ko siya volunteer, kailangan natin sa HR. But anyway, so much for that. Siguro, kung makakatanggap kami, kung mag-exchange kami ngayon ng messages ni Ched, it will be outside na yung sa kanyang pamamaalam na kasi na hindi siya makakapasok kasi meron siyang nararamdaman na hindi maganda. But anyway, let me just go through my message kasi hindi pa may oras. Meron pa tayo. Dear Ched, as I said earlier sa opening, all of us here in HRMD will be enrolled to the part of retirement. Una-unahan lang yan, di ba? Anyway, you are about to enter a new chapter, or ito rin sinasabi ko, chapter 4 in your life, outside of HRMD and NHA. I wish only the best for you, Ched. I pray that our good Lord will continue to bless you with the things that matter most in life, the gift of a happy home, caring family, and peace of mind. Do take care of your health. Spend doing what you love and enjoy most, and what makes you happy, like dancing perhaps. Continue solving those daily crossword puzzles, and have fun. Happy graduation from NHA. Sincerely, LD. Oh, ikaw na ulit. Happy present na. So, meron kaming prepare na konting souvenir for Ate Ched at lahat naman tayo dito nakapirma. Ang hindi nakapirma, ika-cancel daw sa payroll. So, ito yung kunting souvenir natin kaya Ched, kung nakita niyo naman talaga, dancing queen talaga. So, this is for you, Ate Ched. So, narinig na ni Ate Ched, no, lahat ng ating mga messages, mga babaho natin sa kanya. Pero, pwede pa naman siyang bumalik at makichika sa atin lagi, di ba? Kahit na araw-arawin niya pa, bigyan din natin siya ng trabaho. So ngayon, hinga naman natin si Ate Ched ng response kung ano yung